Na tayo si Attorney Greg Pua Jr. ng Land Transportation Office. Siya po ay Executive Director ng LTO. Attorney Pua, magandang umaga. This is Aljo Bendijo. Live na po tayo sa Radio Mindanao Network, RMN Manila, DCXL News 558. Attorney? Magandang umaga po, Sir Aljo. Magandang umaga po sa lahat po ng nakikinig po sa atin. Opo, palalawigin ba ng LTO ang suspensyon sa paggamit ng improvised plates sa likod po ng problema natin sa mga backlog na mga plaka? Hindi lang po na mga motorsiklo ngayon, pati na po yung mga four-wheel na mga sasakyan? Opo, Sir Aljo. Nung Tuesday po, nag-issue po ang ating mabutihing Assistant Secretary Vigor D. Mendoza ng suspension po ng implementation ng prohibiting use of improvised and temporary plate until further notice po. Okay. Saan po tayo nagkakaproblema dito, Attorney Greg? Backlog sa mga plaka sa sasakyan. Yung iba yung nakabili ng motorsiklo, kumbaga, sanggol pa ng yung kanyang anak na nakabili ng motor, ngayon ay dalaga na. Opo. Wala pa rin. Wala pa rin plaka. Opo, sige po. Joke lang po yan, ha? Opo. Nagsimula po itong problema since 2014 po, Sir Aljo. Okay. That time po, nag-procure po ang LTO. However, nagkaroon po ng problema. Nagkasuhan po, nagkaroon po ng TRO, and then nasettled lang po ito sometime in 2018 or 2019. And then dagdagan po yung backlog. Just nung 2023 nakapag-procure po yung previous ASEC ng maraming plaka. Trinabaho naman po natin agad yung pong production. In fact, we doubled our production. Dati po, 8 hours ang kanilang operation, naging 12. Nung kay ASEC Vigor Mendoza po, we implemented the 24/7 operation para po madoble yung aming production. Yung sa motor vehicle po, base po sa ating record, nagawa na po natin yung mga backlog dati. In fact, ang production po natin ngayon is one step forward, 2 step backward. Meaning, kung 100% po, 80-20, sometimes 60-40 po, 60% dedicated for addressing the backlog, 40% po yung advanced production po na sinasabi po natin. Okay. Para po yung mga bagong sasakyan, hindi na po makadagdag pa sa backlog. Okay. Sige po. So ito'y namanan nyo lang? Namanan nyo lang ba itong problema ito? Opo, Sir Aljo, nung nag-assume po si Assistant Secretary Vigor Mendoza last year, ang backlog po sa motorcycle is nasa 13 million. Ngayon po nasa 9 million na lang po, 9 million. Ngayon ang ginawa rin po natin, instead of procuring po a blank plate, nag-procure po tayo ng finish plate po para po sabay ang production ng ating supplier ng plaka at ng ating planta. Dapat ganun. Pag bibili ka ng bagong sasakyan, siguro, pinakamahaba na yan, mga 15 days, may plaka kaagad. Ganun. Dapat ganun yan. Opo, ganun na po. Yung isang sasakyan ko, sir, Sir, yung isang sasakyan ko hanggang ngayon, wala pa rin. Parang wala pinagkaiba ito sa PhilSys ID. Nako, ang isa pong nagiging problema din po namin, Sir Aljo, yung sa dealer, kasi ginagawa na po natin yung plaka, i-deliver po natin sa district office kung saan po nirehistro yung mga sasakyan, and then the district office naman po. Wala daw, sir, Chinek ko na Meron ba kayo dyan wala pa rin. Wala pa rin. Binibigay sa amin ng LTO. Oo. Sir Aljo, if you don't mind, pwede po after this call, you can send us, send me your ORCR. I'll verify. Marami na pong nagsabi na sinabi po ng dealer na wala, pero upon further verification po, nandun po sa dealer. Okay, ito para maklaro natin. Ulitin ko lang, datos po. Ilan pong mga, gaano po kadami pa ang wala pang mga plaka ngayon? Datos ng total backlog sa mga plaka sa sasakyan at sa motorsiklo. Sa motorsiklo po, nasa 9.1 million. Ilan ho? 9.1? Opo, Sir Aljo. Okay, sa sasakyan, yung 4 ang gulong. Yun po at base po sa atin sa datos, nagawa na po namin lahat ng plaka ng motor vehicle. Okay.
Di ba't maaari na lang, ito ba imported na ginawa ang dati? Or ang factory dito ay sa Pilipinas na? Paggawa ng plaka? Yung plaka, yung blank plate po itself, Okay. yun po yung sinusupply na ang supplier po natin doon, it was a joint venture between Okay. a Philippine company and a foreign company. Pero po yung pong pag-imprinta po ng plaka, dito po yan ginagawa sa amin sa LTO, sa amin pong planta. Okay. Dapat kasi dito, sir, ang pronouncements ng LTO must be definite, no? On when it could finally resolve its backlog bago po tayo maglabas ng mga panuntunan. Kasi ito pong ginawa ninyo, parang marami po natuwa. Oo, dahil at least makapaghanap buhay sila. Iba kasi talagang yung mga motorsiklo pa naman, mga rider, ang malimit sinisita ng mga pulis. Oo, ginagawang katasan pa ng iba. Ng mga corrupt na mga law enforcer. Traffic law enforcer, opo. Opo, Sir Aljo. Just to inform you rin, Sir Aljo, we issued a memorandum last August 27, 2024. Nakalagay po doon yung ating protocol kapag po pina-flag down ang mga sasakyan o motor na walang plaka. Okay. At malinaw po doon na wala pong puhulihin. Alright. Ang gagawin po ng ating enforcer, pipicturan po yung temporary plate or kung ano man po naka-assign, pipicturan po yung sales invoice at kung meron man pong ORCR, yung ORCR. Okay. Tapos ibibigay po yan sa amin, hanapin po namin sa record kung nagawa na po yung plaka. Okay. Kung nagawa na po yung plaka, Sir Aljo, ititrace po namin kung nasan na po napunta. At kung sa base po sa ating record ay nasa dealer na po, ang ginagawa po natin, sinusyokos po natin, pinagpapaliwanag po natin yung dealer, bakit itong sasakyan po na ito ay wala pa pong plaka despite the fact that the plate was delivered by LTO to you. Okay, sige, kalampagin din natin ang mga dealer. Ang bilis nila magbenta ha, kung grabe kung makapag-engganyo lang. Bili kayo kotse, wala pa, nandyan na pala yung plaka, hindi pa nila ibinibigay. Doon sa nakabili ng sasakyan talaga itong mga ito. Anyway, kailan po yung target talaga maubos itong backlog sa mga plaka, attorney? Ang commitment po natin sa ating presidente po, Sir Aljo, is by end of June 2025. Okay. Update po kami sa plate number 7 daw na dumaan sa EDSA bus carousel. Dahil una nang sinabi yata ng LTO na fake, pero later on lumabas na pag-ari ng kumpanya ng pamilya ng isang senador. Ano pong update po doon? Yun po, pinagpaliwanag na po na submitted for resolution na po yung kaso na administrative po na ating pong isinampa laban po doon sa kumpanya at sa driver po. Pero nasabi nyo bang fake yung plaka nito? Bakit mo daw nasabi ng LTO na fake? Opo, we stand firm po doon sa atin pong pronouncement na peke po yung plaka. In fact, when it was surrendered to us, kitang-kita po na ito po ay plaka, ito po ay peke. Kasi nga po, as I said before, wala po itong mga security features na ating po nakikita sa plakang ginagawa at ini-issue po ng LTO. Ganun ba? So, again, i-update nyo lang po kami sa kasong ito, yes, sir, po. ha? Salamat kasi po. Yes po. nais nating po, Sir Aljo. malinawan dito. Wala tayong pinapanigan. Opo. Wala po, Sir Aljo. Okay. Sige, paalala na lang po sa mga motorista, attorney. Ngayon pong holiday season, napaka-traffic. Opo, magbaon po tayo ng mahabang pasensya dahil ito nga po, Christmas season na po. Make sure lang po na hindi po mainit ang ating ulo pagka po tayo po ay natatraffic at i-check din po natin ang ating sasakyan bago po tayo bumiyahe. Alright, maraming salamat, Attorney Greg Pua Jr., Land Transportation Office Executive Director. Sir Aljo. Thank you. Thank you. Good morning.